Jeline, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa maikling kwento at ikaw ang magbabasa ng maikling kwento na pinamagatan na ang pangarap ni Lira. Basahin mo ito at unawain mo ng mabuti dahil pagkatapos mo magbasa ay meron akong mga katanungan sa iyong mga naiintindihan. Handa ka na ba? Opo, ma'am. Sige, pwede mo na umpisahan ang pagbasa ng maikling kwento. Si Lira ay isang batang sipag at mahilig magbasa. Pagkatapos ng klase, pumunta siya sa maliit na sinilakatan ng kanilang barangay. Kahit minsan ay mahina ang ilaw o maingay ang paligid, hindi iyon hadlang para magpatuloy siya sa pagbabasa. Isang araw, nakita niya ang isang aklat tungkol sa mga siyentipiko. Tuwang-tuwa siya at naisip niyang balang araw ay gusto niya ring maging isang siyentipiko. Kaya mula noon, mas lalo siyang nagsikap sa kanyang pag-aaral. Nagtatanong siya siguro kapag may hindi maintindihan at nag-aaral ng mas maaga kaysa sa kanyang mga kaklase. Dumating ang araw pagsusulit. Sinabahan si Lira, ngunit naalala niya ang lahat ng kanyang paghihirap at pagsasanay. Pagkatapos ng pagsusulit, siya ang nakukuha ng pinakamataas na marka sa buong klase. Ngumiti ang guro at sinabi, "Lira, ipinakita mo na ang sipag at tiyaga ay laging may magandang bunga." Masayang-masaya si Lira dahil unti-unti na niya natutupad ang kanyang pangarap. Magaling, Jeline. Tungkol sa binasa mong kwento. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Si Lira, Tama! Sunod naman ay, saan madalas pumupunta si Lira pagkatapos ng kanyang klase? sa sinilakitan po ng kanilang barangay. Magaling! May tanong ako. Ano ang pangarap ni Lira? Maging scientifico po. Tama, maging scientifico ang kanyang gusto. Sa susunod ay, sasabihin mo kung ano ang hindi mo naiintindihan o gusto mong linawin sa kwento. Ma'am, ano po ba ang ibig sabihin ng tiyaga? Ang ibig sabihin ng tiyaga ay yung hindi pagsuko sa buhay. Kahit mahirap ang ating buhay, ay hindi tayo susuko. Kagaya ni Lira. Kaya pala nagtagumpay si Lira. Huli kong katanungan, G. Ano naman ang natutunan mo mula sa kwento? Na dapat po kami masipag, matyaga at hindi sumuko sa pag-aaral. Magaling! Iyong naunawaan ang iyong binasa, palapakan mo ang iyong sarili, G. Ngayon ay nagawa tayo ng isang maliit na gawain para mas maunawaan mo pa ang iyong binasa na maikling kwento na pinamagatang ang pangarap ni Lira. Magkakaroon tayo ng pagbaybay ng mga salita na iyong binasa mula sa maikling kwento. Maaari bang kunin ko ang iyong kagamitan upang masimulan mo ang iyong pagbaybay? Sisimulan na natin ang pagsulat ng pagbabaybay. Una ay ang silid-aralan. Halimbawa, sa silid-aralan ay madalas na pumupunta si Lira pagkatapos ng kanyang klase. Pangalawa naman ay ang hadlang. Hindi hadlang kay Lira na makapagtapos ng pag-aaral dahil matyaga niya itong nilalaban. Pangatlo namang salita ay ang pangarap. Ang pangarap ni Lira ay maging isang siyentipiko. Ngayon ay tingnan natin kung tama ba ang iyong isinula na mga pagbabaybay. Tatapos ang ating tinatalakay ng mga maikling kwento. Maraming salamat sa iyo, G. At naway marami kang natutunan sa mga binasa nating maikling kwento.